ang sabi po ni Secretary Bonoan, inamin naman po niya na kulang. Kung hindi wala, kulang talaga yung monitoring nila. No? Wala daw paraan para mabantayan po nila itong mga pinatutupad na mga infrastruktura, particular po itong flood control projects po na ito. So paano po yun? Hiningan siya ng listahan, pinapa-audit sa kanya kung ano yung bigo, ano yung hindi natapos, ano yung ghost. When there's actually, kung hindi lacking, totally walang way to monitor po itong mga flood control projects na ito. Po natin itong front and center sa mga issues po natin na itong flood control project na pondo na binigay po sa DPWH these past years. Ngayong taon pala na to, 254.29 billion ang inilaan ngayong taon na to. Halos 1/3 ng 1.007 trillion na budget po ng DPWH. At yan pong pondo na yan ng DPWH for flood control projects, talagang lumobo na yan. Just for comparison, ng 2015, 42.2 billion. Laki, 2024, 244.5 billion at ngayong taon nga 254.29 billion. Senator Ping! So, sa tagal ko pong broadcaster, taon-taon na lamang at kung tayo po'y binabaha na uungkat po itong issue na to, ano po ba, saan po ba where are we going wrong? Dito sa ganito kalaking perang inilalaan, pero hanggang ngayon yung ating mga kababayan na leptospirosis pa rin dahil kailangan pong lumangoy sa baha, no? Actually, iba yung figures na napag namin from the GAA, yung GAA ng 2023, 2024, 2025. Hindi lang 224 billion. Yung 2025, 346 billion 620 million pesos. 2024, 349 billion 332 million 963. Yan ang pinanggalingan ng aming figures mismong General Appropriations Act. Mismong GAA. Hindi ko alam yung nire-refer ni Secretary Bonoan. Baka yun yung kanilang either na spend so far or baka dahil nabito, maski nabito kasi GAA na nga itong aming batayan eh. Baka ito yung kanilang nagagastos so far or ito lang yung nare-release. Kasi remember, maraming FLR for later release or ang tawag nila ngayon is PISARO for issuance of SARO. So baka yun nire-refer niya, kaya magkaiba yung figures namin. Yun yung pinayagan lamang ng DBM o ng Pangulo na ma-release. Pero talagang susundan natin yung mga figures sa GAA, yan ang mga amounts na naka-indicate doon. Sa GAA. So, yung ang laging nababanggit po kasi korupsyon, na ito pong flood control projects na to, talagang ito po ang gatasan. Especially kanina nga, binabanggit namin ni Patpi, 2025 being an election year, no? Na talagang maintindihan po natin na marahil yan po ang dahilan kung bakit po nagsingit po ang Bicameral Conference Committee ng mga flood control projects mostly, no? Na pondo dito sa Bicameral Conference Committee po natin ng mga meeting. Ang sa policy aspect, sa aspeto ng polisiya, siguro dapat magkaroon ng review yung planning, preparation at saka implementation. Kasi hindi integrated eh. Minsan kasi nga dahil sa dami ng insertions, napapabayaan na o hindi na napapansin kung ano ba yung holistic approach sa pagtugon sa pagbaha. So yung ulan, laging baha yung ating nararanasan. Kasi minsan sa isang lugar, halimbawa, nag-dredging, pero ang Karatig Bayan naman, wala naman pondo. So, pagbaha sa Karatig Bayan, hindi naman pwede hindi maapawan yung katabi kasi magkaruktong lang naman. So, dapat siguro i-integrate na yung flood control management o yung flood control program ng ating pamahalaan. At least, on a regional level, kung Metro Manila, di gawin nating naka-integrate. By the way, yung budget na binabanggit natin, hindi pa kasama yung budget ng MMDA kasi hindi ito excluded pa yung budget, bukod pa yung budget ng MMDA sa flood control program nila kesa sa DPWH. Billion din yun.
Oo. So, Senator Ping, no, sabi nyo nga, I agree, no, dapat siguro may master flood control plan, master plan para sa drainage system, sewerage system, para talaga po, cohesive, hindi po yung, isa lang gumagana, yung katabi, hindi gumagana. Pero mas na-bother po ako yung sa bago nyo pong expose, na baka 1 trillion po ang nawala dahil po dito sa mga flood control projects simula pa noong 2011. Kasi parang base po sa inyong computation, 2 trillion pesos na po ang dapat natin pong nagastos, no, mula 2011 hanggang 2025. So that is 14 years after. And yet, we see pa rin the baha rising and rising, pataas ng pataas po. Paano yung accountability? Kasi parang ngayon, no, ang kaya lang gawin ng presidente, sabi nga niya, dapat mas transparent, ila-livestream, tapos kailangan dumaan sa kanya siyang masusi. Pero yung mga nanagot dati dito, kaya umabot po tayo sa ganitong hantungan, paano po yung accountability? Meron ho ba talaga tayong may mga ulo ba na heads will roll? May mga kukulong ba? Dahil po sa pinsalan na dinala nila ng kanilang korupsyon, ng kanilang mga sobrang mga swapang na mga kamay. Wala nang liliwanag pa doon sa mensahe ng Pangulo sa SONA Sabi niya dapat may managot. Dahil siya mismo, sinabi niya, siya mismo namasyal, nag-ikot, at nakita niya mismo sa sarili niyang mata na mayroong mga proyektong guni-guni, ibig sabihin ghost. May mga proyekto na palpak, ibig sabihin misuse yung budget, hindi ugma. So, yun, napakagandang marching order yon, lalo na ang audience niya mismo, mga miyembro ng Kongreso, both houses. So, napakagandang mensahe nun. At gawin na at dinugtungan niya na yung pagtalakay sa ating national budget, gawing transparent, na sa ganon, maiwasan yung, kasi siguro napagod siya kabibito doon sa 2025 GAA. Napakarami, parang 228 items ba yung nabito niya. At kung gano'ng karami ang mabibito, masasayang yung pondo kasi pag vetoed items, ibig sabihin, hindi pwedeng gastusin yung halagang inilaan nila doon sa National Expenditure Program. At sinabi niya nga, hindi ko na makilala yung President's Budget o yung National Expenditure Program dito sa enrolled bill na dumating sa Malacanang. So ito na yung parang dito na siya napuno na kung saan, teka muna, sobra na yata. Siguro kaya niya naisipang ipasok doon sa kanya SONA na incidentally, yun ang most uploaded. May standing ovation pa nga na yung mensahe niya na mahiya naman kayo. Ako, I'd like to think, kasi luminga-linga ako doon sa SONA, sa reaction. Talaga merong mga tumayo. So I'd like to think na may mga miyembro pa rin ng Kongreso na ang mga kamay nila have remained unsolved by grease money na nanggaling sa mga flood control projects. Kaya yung iba naman, napansin ko, medyo bantulot, napilitan tumayo, palinga-linga, nung makita yung maraming tumayo, nakitayo na rin, nakipalakpak na rin. Nakisama. So, makita naman sa reaction. So, napakaganda yung mensahe ng Pangulo. At ang isa ko lang po na doon, inaatasan niya yung Department of Public Works and Highways na magsumiti sa kanya within the year ng kumpletong accounting. Mas maganda kung meron itong kasamang tagalabas ng DPWH. May diba? auditing Meron tayong, parang mag-create na lang na isang committee kasi sabi nila pag nag-create ng committee o kaya task force, wala mararating. Hanggang doon lang. Pero mas mainam na yung comprehensive o ika nga yung effort para matukoy itong mga palpak na proyekto. Hindi lamang Climate Change Commission, kundi pati yung NGOs at saka CSOs pwedeng sumali. Total, nag-imbita naman siya sa mga kababayan natin, di ba sabi niya? Sana yung ating mga kababayan, ituro ninyo, tumulong na kayo. At i-point out ninyo kung ano yung nasaksiyan nyo na mga maling pag-implementa ng proyekto. Comprehensive at independent kasi di malayo mangyari na merong kasabwat sa loob ng kagawaran yung mga DPWH, corrupt. So anyway, having said that, talaga. Hindi malayo mangyari. Sigurado nating merong kasabwat kasi it takes two to tango ang mag-iimplementa. Although yung iba siguro napipilitan kasi may pressure galing sa mambabatas na nag-insert ng pondo para sa isang flood control project. Katunayan, dapat na mabago rin. And I hope yung DPWH Secretary will stand up on this. Kasi
ang karamihan yung district engineers, ang nag-designate yan, ang namimili, mga congressmen Yes, oo. Ayun. Sa Para DPWH. kutsabaan nila Yes. Walang parang sa pressure naman na pinapataw nila doon sa DPWH secretary. Wala rin magawa Yeah. Ang problema kasi, wala magawa. Bakit? Kasi may mga involved din sa DPWH, so kailangan pakisamahan. Kung hindi, ibubulgar sila, papatawag sila. Yeah. Kaya ako, yung panahon ni ni Secretary Dave Singson, noon pinakamainam yung nangyayari sa DPWH kasi minsan yung mga mambabatas, siguro may napabibigyan din, pero hindi makaporma yung mga mambabatas sa kanya noon. Natatanda ko kasi nasa Senate ako noon Oo. At siya, at any given time, yung maliit niyang iPad na hawak-hawak, pwede niya makita, naka-map-based yung kanyang may app siya Oo. Kaya pag tinatanong namin siya, pag nagtatanong ako sa committee hearing, agad-agad nasasagot niya Any specific project on the ground, Oo. sasabihin niya kung ano yung status. Oo. So, sana mabalik yung panahon na yon na kung saan, medyo, of course, aminado naman siya, hindi niya na zero level yung corruption sa ahensya, pero napakalimitado. Yeah. Tayo mga Pilipino, Ali sa Kapatpi, bumabaw na yung kaligayahan natin Parang ma-moderate lang yung greed Yeah. ng mga matatakaw. Happy na tayo Correct. Dapat talaga wala. Oo. So anyway, Senator, having said that, ito ngayon, ang banner story po ng Inquirer, ang sabi po ni Secretary Bonoan, inamin naman po niya na kulang. Kung hindi wala, kulang talaga yung monitoring nila. No? Wala daw paraan para mabantayan po nila itong mga pinatutupad na mga infrastruktura, particular po itong flood control projects po na ito. So paano po yun? Hiningan siya ng listahan, pinapa-audit sa kanya kung ano yung bigo, ano yung hindi natapos, ano yung ghost. When there's actually, kung hindi lacking, totally walang way to monitor po itong mga flood control projects na ito. Kami mismo nahihirapan kasi bago pa mag-SONA, pagka-proklama pa lang sa akin noon, sigurado ako'y senador na uling babalik. Nagsimula na kaming mag-review Ang sabi ko sa mga staff ko, balikan natin hindi lamang 2025, bumalik tayo hanggang 2023. Actually, yung flood control projects na ginastosan niya, nagugulan niya ng 1.907 trillion, almost 2 trillion. Sabi ko, balikan nga natin yung hanggang 2011 kung magkano na talaga. Kasi napansin ko, at that time talaga nagkakabahaan dahil sa mga bagyo na nag-uusap-usap kami ni staff. Sabi ko, tingnan nga natin yung historical data. Bakit yung rise ng flood waters parang directly proportional doon sa increase ng budget. Tapos sabi ko, di ba, absurdity yun? It should It's really reverse. absurd, Yeah. Parang paradox reverse Dapat yan, tumataas yung budget natin para sa flood control. Dapat bumababa yung flood waters. Correct. Bakit directly proportional siya? So sabi ko, tingnan nga natin ngayon, ang tasking ko sa kanila, maghanap na tayo parang randomly ng mga palpak na mga flood control projects para mapanagot natin sinong contractor dyan at sino yung malamang na contact ng contractor dyan sa flood control. Meron na kaming na-identify na mga ilan-ilan. Sa unang pag-aaral nga namin, parang kung ilan yung major flood control projects, daan And ang lahat, parang kabuuan, nasa mga, ang bilang nga ni Secretary Bonoan, di ba, sabi niya, natapos na sila doon sa mga around 10,000, 9,856 projects na raw yung natapos. Pero meron pa silang backlog na around 5,000 na hindi natatapos. So, gusto natin makita anong itsura ng 9,856 na projects na sinabi niyang completed. Yeah. Pero madali sabihin kompleto, pero anong pagkagawa? Kasi marami tayong naririnig sa ground na lalo yung dredging. Ang dredging talagang dyan, grabe yung corruption dyan kasi halos hindi naman nagde-dredge kasi yan ang pinakamadaling lusutan dahil isang bagyo lang, tilted na naman yung ilog o yung lake. Kaya mahirap i-audit yan Noong panahon ni President Pinoy, tatandaan ko, ikwento niya sa akin in one of our meetings, sabi niya, hindi na sila lulusot kasi merong na-invento ang DOST. Na kung saan madidetermine na kung bago yung tumabon na putik o dati na. Kaya kung yung proyekto ng dredging na halimbawa sinabi niya na dredge niya at pag na-detect daw ng DOST na dati ng putik yung nandoon, hindi bago after ng bagyo, papapanagutin. Pero hindi ko na nasundan
kung talagang merong ganong invention o ganong klaseng research na ginawa ang DOST at that time. Oo. Senator Ping, kayo nga, no, kayo po talaga yung watchguard, talaga binabantayan niyo yung budget. The Sentinel. The Sentinel. Ang tanong ko po, the past few days, no, yung pangalan po ni Senator Cheese Escudero ay talagang nagfo-float na talagang siya daw ang gumalaw dito po sa budget, 150 billion po yung mga insertion, ganyan-ganyan, na hindi appropriated. Tapos meron siya ngayon na pinupush na dapat yung mga kongresista, mga senador, mga dapat wala silang kamag-anak up to the 4th degree of consanguinity and affinity ay hindi dapat mga kontratista. Please explain, Senator Ping, kung ano ba talaga if ever po yung mga nangyayari po dyan sa BICAM na may kapangyarihan po ang Senate President na mangyalam. Kayo ba ay sang-ayon sa sinabi ni Senator Cheese na dapat hindi na ba dapat kami makialam ang are we not allowed to introduce amendments to the budget based on consultations and input? Rubber stamp na lang ba kami? Wala ba kaming dyan, pakialam na dyan? Ano po ang inyong saloobin? Ang mensahe naman ng Pangulo, hindi naman sinabing in toto, i-approve niyo yung National Expenditure Program. Ang sinabi niya lang, pagka hindi naka-align doon sa aming pinadalang budget sa inyo, actually, parang sa Monday yata, itatransmit na yung National Expenditure Program sa House. Kasi ang nasa Constitution, ipapadala ng Pangulo within 30 days after SONA sa House. Pero usually, binibigyan na rin kami ng kopya kasi kung hihintayin pa naming matapos yung House, bago kami magtalakay sa komite, medyo kulang yung oras. So, sinasimultaneous na namin yung committee hearing sa House. Ang basihan lang muna namin yung net. Saka na lang namin tinatalakay pag pinadala sa amin ng House yung kanilang version. Now, yung sinasabi ni Senate President Cheese, tama yon kasi ang power of the purse talaga nasa Kongreso. At hindi naman maiwasan na mayroong mga in the exercise of our oversight at saka yung mandato namin na kami yung, kasi 4 na phases, di ba? Preparation phase. Ito yung budget call, yung mga local development councils, tapos authorization phase, ito na yung legislation. Kasi Congress talaga yung merong exclusive authority, legislate. Kami nagpapasa ng batas Tapos yung third phase, ito yung balik sa executive branch, implementation. Okay. Dahil ipapasa na yung budget, i-implement na nila. At yung pang-apat, pinaka-importante, accountability. Okay. Dito na ipapasok yung COA, dito papasok yung oversight namin. Titingnan namin kung naipatupad ng maayos yung programa. Ang problema nga, yung General Professions Act. Ang problema nga, katakot-takot ang insertion, wala man lang itong pakipag-ugnayan o pagkukonsulta sa mga ahensya na mag-implement. Di ba yan sinabi ni Secretary Bonoan? Yes. Yeah. Kasi paano namin implement, hindi namin alam. Correct. So, tuwing magdidebate kami sa floor at naandyan yung mga ahensya, particularly yung DPWH. Actually, noong after na ng election, kamiting namin si Senator Mark Villar, dating DPWH Secretary. Akala ko nga masama ang loob niya sa akin kasi laging pagka nag-plenary debates kami, talagang naka-ukol yung aking pansin doon sa DPWH. Ang dami kong pinupuna. Sabi niya, alam mo, Senator Ping, nagpapasalamat pa nga kami mga department secretaries na pag kinu-question nyo yung mga insertions. Kasi helpless kami. Pag in-insert ng congressman, in-insert ng Congress, halos wala rin kami magawa kasi batas yun Batas ang problema namin, hindi namin ma-implement kasi wala naman kaming kinalaman sa pagpaplano, sa pag-prepare ng mga programs of work. Ang masama dito, Ali, Patpi, minsan, kasi nawala na, unconstitutional na yung pork barrel, okay? Wala na yung post-enactment na implementation. Na kung saan, nakalutang yung 200 million, pagkapasado yung GAA, saka pala mag-identify yung senador at saka congressman na mga proyekto. Yun ang sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional. So pinaikutan naman ngayon ng mga mambabatas na hindi, na pre-enactment kami nagdi-deliberate. Ang problema, National Expenditure Program pa lamang, nagpapasok na sila doon Pero hindi rin alam ng ahensya kung ano yon, pinapakiusap nila. Ang masama, either contractor-driven or supplier-driven, yung pinapasok nila mga items do sa budget, mga proyekto. Yun ang masama kasi hindi ito naka-align do sa policy direction
sa development ahensya. program ng national government. Kasi nga, individualistic masyado yung kung ano yung gusto ni congressman base do sa kanyang kaibigan o kanyang kamag-anak o siya mismo yung kontraktor. Yun ang pinapasok niya doon. Pagdating sa Congress, dadagdagan niya pa yun kasi nga power of the purse eh. So kaya tayo ang laki ng misuse natin sa appropriations kasi nga hilo yung implementing agencies, yung departamento kasi hindi sila kasama sa pagpa-planning. I remember ang statement niya ni President Marcos noong bago niya pirmahan at ibito. Sabi niya, hindi ko na makilala yung National Expenditure Program na iba na ang hilad siya. So, tinanong niya yung mga cabinet secretaries, hindi po namin alam yan, siningit nila yan. Kaya ang dami nilang niyang nabito. Mangled beyond recognition yung ating 2025 GAA. Alam mo, naging blessing in disguise na ganong katalamak ang kasalanan ng 2025 GAA. Kaya nga naisama ni Presidente Marcos sa kanyang SONA, yung mensahe na mahiya naman kayo. At ibabalik ko sa inyo yung budget measure na i-enroll niyo papunta sa akin, hindi bali na mag-reenactment o reenacted budget. Yun ang masama. Kung wala kaming time, kasi ang kahilingan ko lang dito, sana magkaroon kami ng ample time na i-review. Pag binito niya, kasi pwedeng ibito ng Presidente yung budget measure. Dalawa lang yan eh. Tax measure at saka yung revenue measure, saka yung expenditure natin program. Yan lang pwede mag-line item veto ang Presidente. Pero kung napakarami niya ibibito, ang sinabi niya, ibabalik ko na lang sa inyo, ibibito ko na lahat. Yung buong enroll bill. Pag nangyari yun at wala kaming time, abutin kami ng December 31, reenacted budget tayo. Masama yun kasi yung lahat ng pondo, nandyan pa rin, enacted, ano? 6.7 plus 6.3, whatever, no? Trillion. Yung buong yun, budget na yun, kung magkano na-approve, yun na yung reenacted, wala namang items. Lahat yun, lump sum. Mas masama yun. Ang dating noon, pork barrel yun na executive branch kasi walang legislation, reenacted budget. Although, I don't like to think na buong taon ng 2026, reenacted budget tayo kasi gagawa ng paraan ng Kongreso na maipasya ito within the first quarter or second quarter. May line item. So, dapat talaga, meron kaming ample time na pag binito ng Presidente at sa kanyang sinabi, ibabalik ko sa inyo. Dapat meron kaming time man lang na i-review yung binalik na budget para i-correct namin, para wag na ibito ng Presidente. O kung magbito man lang siya ng mga line items, kukunti lang. Okay. So, moving forward, dito nga nakita natin na itong third chamber ng Congress na tinatawag, itong bicameral conference committee na to has become more powerful actually than the lower house and the Senate because they can actually pwede silang magdagdag. Andyan yung kanilang budget insertions. And now I find out from Congressman Albi na approved, no? Approved for execution na yung sa kanila sa Bacolod. Tinanggal naman din, tinanggal din na pagdating po sa BICAM. So, moving forward po, how do we set the parameters ng pwede at hindi pwede gawin ng bicameral conference committee? Bukod nga dun sa napag-usapan na natin na i-live stream po yung mga pagpupulong nila, Senator. Ang second priority bill ko na final, yan, people's participation in the national budget process. Nabasa nito, nagkaroon na first reading kahapon o nung Monday at ito'y na-refer sa Committee on Finance. Secondary committee yung Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Incidentally, ako po yung chairman na na-designate sa Electoral Reforms and People's Participation. So secondary committee sa akin, mag-uusap kami ni Senator Sherwin Gatchalian, siya yung chairman ng Committee on Finance, kung paano namin matalakay agad-agad sa committee yung para maging open, maging transparent yung bicameral conference, bicameral meetings ng budget bill. No? Ang nakalagay sa aking bill, buksan natin sa media, buksan natin sa publiko, may accredited tayo mga NGOs at saka CSOs na hindi naman magpa-participate kundi mag-observe. At lagyan natin ng minutes o kaya transcript yung deliberasyon. Tama kasi sa budget, wala itong minutes. Bulungan BICAM yan eh. At ang nagbubulungan dyan, ilang tao lamang. Hindi lahat ng members ng bicameral panel nakikilahok
sa usapan. Halos na nag-uusap lamang dyan yung Appropriations Committee Chairman ng House at saka yung Finance Committee Chairman ng Senate. At konting tao lamang. Kaya bulungan Kaya nga naabuso. So mas mainam kung may papasok itong batas, meron ding mga nag-file ng resolution, nakipirma rin ako, joint resolution ng, kasi meron sa House, meron din sa Senate, na gawin transparent, ganun din. Pero sabi ko, para ma-institutionalize, gawin natin batas. Kasi kung resolution lamang, madaling ibaliwala yan Another resolution, baliwala na yan Samantala po, isa sa batas natin, institutionalize na yan hanggang sa beyond the term of the current president and beyond the 28th Congress, nandiyan yan as batas. So ang masama pa, parang gawin pa nating worse pa, hindi lang sa BICAM. Ang nangyayari sa budget, wala na rin halos minutes o transcript yung tinatawag na committee amendments at saka individual amendments. Unlike other measures, nasa floor kami, tatayo yung isa, meron siyang ipopropose na amendment at ito'y, kung hindi object ka ng sponsor, sabihin na I accept, okay yun, pero naka-record. Yun lang, deterrent na yun kung naka-record lahat kasi matutukoy natin kung sino yung yung proponent ng amendment o insertion o realignment. Kasi yan ang other term, ang parang euphemistic term ng insertion o realignment is amendment. So, then part ng legislation yung period of amendments So kung gagawin natin transparent, maski sa bicameral conference o bicameral meetings, merong minutes, merong transcript, at naka-open, naka-record sino yung nag-insert, sino yung nag-align. At pwedeng hindi payagan kasi kung wala naman sa House version, wala rin sa Senate version, ba't ka magpapasok ng panibagong amendment? And nag-uusapan na sa BICAM is to reconcile the disagreeing provisions ng House version at saka ng Senate version. So pwede, kung ako yung nandun sa bicameral conference, kung member ako ng panel, kukwestiyonin ko yun. Teka muna, wala naman sa matrix yan yung pinapasok ng amendment. Ba't ka mag-amend? Hindi ka, BICAM lang ito. Ang amendments dapat nangyayari sa House at saka sa floor pa, sa plenaryo. So ito yung deterrent kung hindi man, Hindi, Senator Ping, ito ngayon, kayo po, lilima lang po kayo sa minority. Kayo ho ba may chance na mag-chair itong mga sensitive po na mga, na mga committee, or co-chair? Like at least sa Congress, di ba, very, very powerful po yung chairman po ng appropriations. Dito po sa Senado, Finance, I would imagine. Because you belong now to the minority bloc, is there a chance for you to scrutinize? Talaga, may ample time para bubusiin, tapos pwede ho ba kayo masama sa bicameral, BICAM committee para talagang mababantayan? Bibigyan naman ng allocation ang minority group ng numero ng BICAM members. In this case, kung 5 kami, 1 o 2, ma-designate as members. Sinabihan ako ni Tito Sen kasi siya yung minority leader namin sa isang, yung minority caucus namin na ako yung ipapadala niya doon sa bicameral conference bilang ako yung representative ng minority group. Anyway, yung aming Committee on Finance, kasi 24 lang kami, ang members doon, 20. May mga ex-officio tayo, Senate President, Pro Tem, majority, minority leader, 4 yun. So lahat kami, nandun kami, miyembro kami, practically. So, pwede kaming hindi lamang makilahok kasi maski hindi ka naman member, pwede ka naman mag-interpellate sa floor Pwede ka mag-amend sa floor. Pero kung membro ka, magmamatter ka kasi nakakaboto ka. Kung hindi ka member, wala kang pakialam sa boto, pwede ka magtanong lang. So, sa plenaryo naman, lahat kami boboto dyan sa mga amendments kung gano'n ang susundin na patakaran. Ang masama nga nangyayari, hindi lamang sa BICAM yung walang transcript. Yun nga, yung nabanggit ko kanina sa floor pa lang, bulungan na yung amendments Yun ba yung tinatawag na smaller committee hearings, no? Para may gano'n May nomenclature, nagbe-break away na may mga smaller committee, di ba? Sa House, Parang formality na lang yung sa plenaryo. Parang small group na committee on amendments. Na sila lang yung nag-amend na yun ang masama. Walang transparency ang deliberasyon ng budget. Kaya mainam na rin yung mensahe ng Pangulo
Ako mismo personally, ako I think ako yung All right, team, we're transitioning to flag. pinakamahabang palakpak nun eh. Oo. Senator Ping, forgive me off topic tayo, pero dito po sa linabas na desisyon po ng Korte Suprema, ano po ba ang paninindigan ninyo? Kayo po ba ang paninindigan niyo? Respetuhin natin at tumalima tayo na it's declared unconstitutional. Wag na ituloy itong impeachment trial po ni VP Sara. Maghintay na lang hanggang February 6, 2026 kung gusto niyo pang maghain ng panibagong impeachment complaint. O you reserve your answer pending po yung kung maghahain pa ng motion for reconsideration? Kinalaki namin sa caucus yan all senators caucus. Ako, ang naging position ko doon at nag-agree kami ni Senate President dito. Sabi ko, we may disagree all we want do sa decision ng Korte Suprema. Of course, hindi talaga perfecto yun eh. Ako mismo, may nakita akong pagkakamali na kung saan parang effectively na-amendahan nila yung Constitution. But sabi ko, Supreme Court yan eh. Wala naman tayo ibang maasahan na mag-interpret at walang pinakamainam na mag-interpret ng batas kundi Korte Suprema. So sa akin, ang position ko is let us respect, much less disobey yung order ng Supreme Court. Tumalima tayo kasi Korte Suprema yan eh. Whether we like it or not. May mga views doon sa caucus na kung saan gusto nila ituloy pa rin yung trial. Sabi ko, kapag hindi natin nirespeto ang desisyon ng Korte Suprema, ang biggest casualty rito yung rule of law. Magkakaroon tayo ng crisis kasi kada lang ba mayroong ruling ng Supreme Court na ayaw natin, hindi natin susundin. Medyo chaotic yung magiging situation natin sa bansa. Anyway, sinabi naman ng House na magpapile sila ng motion for reconsideration. Dahil immediately executory yung order ng Korte Suprema at sinabing walang jurisdiction ng Senado, ano yung itatry namin? Sinabi na nga wala kami jurisdiction. Now, kung alimbawang sabi natin, quote-unquote, na enlighten yung mga maestrado at sa MR na-realize nila merong mali at na-reverse nila yung kanilang ruling, di saka tayo mag-convene as an impeachment court at itry natin kasi may kautusan na hindi na ito, meron na tayong jurisdiction. Taliwas doon sa nauna nilang ruling. Yun na aking position. Respeto natin, tumigil tayo, huwag tayo mag-conduct ng trial kasi nga sinabing wala tayong jurisdiction. Dapat respetuhin natin. Otherwise, mawala tayo sa rule of law. Okay. Budget Sentinel, maraming salamat po sa pagkakataon na makausap ka ngayon.